Hindi ko ito sasabihin sa'yo para i-comfort ka o bilang pampalubag loob. Nandito ako para ipakita sa'yo ang katotohanang iniiwasan mong makita. This video might hurt you dahil ang totoo, maraming lalaki ngayon ang minamanipula na ngunit hindi pa nila alam. At mas delikado yun kaysa sa alam mong ginagago ka na. Kaya may ituturo ako sa iyo, 10 signs na ginagamit ka na, kinokontrol ka na at minamanipula ka na habang unti-unti kang pinapahina mentally at emotionally. At kung hindi mo ito marirealize ngayon, you will live your whole life thinking you are in control habang hawak ka na pala ng ibang tao sa ulo. Kaya mag-subscribe ka na dahil matututunan mo ang 10 iba't ibang uri ng manipulasyon na madalas gawin ng tao sa iyo. Love bombing. Ito yung sa simula sobrang bait nila sa iyo na halos parang too good to be true na. Alam mo kung bakit? Dahil hindi yan genuine. That is a strategy. Binabaha ka nila ng atensyon, affection at validation para ma-hook agad ikaw sa kanila. Ngunit tandaan mo ito, ang taong mabilis magbigay ng sobra-sobrang atensyon, kadalasan may kapalit yan. Madalas sobrang sweet, tapos bigla na lang mawawala. Addiction ang ginagawa nila sa iyo at sa oras na masanay ka sa ganon, kapag nahulog ka na at hinahanap-hanap mo na, diyan ka na nila kokontrolin. Guilt tripping. Ginagawa kang masama kahit wala kang ginawang mali. Sasabihin nila sa iyo, nagbago ka na, hindi ka na tulad ng dati. Ngunit makinig ka, hindi ka naman talaga nagbago. Nag-set ka lang ng boundaries. At ayaw nila yun dahil ang isang manipulator ginagamit ang guilt para ibalik ka sa posisyon na kontrolado ka nila. Naunawaan mo yan? Pinaparamdam nila na ikaw ang problema para hindi mo mapansin na sila talaga ang dahilan. Delikado yan, kaya dapat mo itong bantayan. Gaslighting. Ito yung manipulation technique na pinagdududahan mo na mismo ang sarili mo to the point na iisipin mo na parang nababaliw ka na parang ang lahat ng nasaksihan mo ay hindi totoo at delusyon lang. Pinalalabas ka nilang baliw, ngunit hindi ka baliw. They are just rewriting your own reality. Tandaan mo ito, kapag pinagdududahan mo na ang sarili mong memorya, wala ka ng kontrol at yun ang gusto nila. Inconsistency. Isa rin itong uri ng manipulation na gagamitin sa iyo upang paamuin ka nila sa gusto nila. Mainit ngayon, malamig bukas, hindi yan mood swings. That is called manipulation dahil pinaglalaruan nila ang emotions mo nang hindi mo alam. Tandaan mo, unpredictable behavior creates emotional dependency. Kumbaga, hindi mo alam kung kailan ka nila ulit papansinin, kaya mas lalo kang kumakapit. Nare-realize mo ba yan? Ginagawa kang addict sa approval nila. Playing the victim, isa rin ito sa pinaka-common na manipulation technique. Sila na nga ang mali, pero sila pa rin ang kawawa. Classic move na yan. They shift the blame. Tandaan mo, kapag hindi nila kayang akuin ang mali nila, ikaw ang gagawin nilang dahilan. Nauunawaan mo ba yan? At kapag naniwala ka, ikaw ang mag-a-adjust, ikaw ang magsosorry, at ikaw din ang mawawala sa sarili mo. Gagamitin nila sa iyo yan kapag gusto ka nilang isabotahe. Isolation. Ito yung manipulation technique na gagawin nila sa iyo kapag gusto ka nilang pahinain muna para sa huli maging dependent ka sa kanila. Unti-unti ka nilang ilalayo sa ibang tao dahil kapag wala ka ng ibang malapitan kundi ang taong sinusubukan kang manipulahin, kapag kayong dalawa na lang, mawawalan ka na rin ng ibang perspective. Kumbaga, wala ka ng choice kundi sumama na lang sa taong yun. Nasusundan mo ba yan? Tandaan mo,
Isolation is control. Kapag wala kang ibang kinakausap, nakakasama o nakakasalamuha, tapos hindi ka pa sanay sa ganyan, mas madali ka ring manipulahin. Validation control. Ito yung manipulation technique na madalas gamitin sa mga taong may pagka-people pleaser ang personality at uhaw sa validations. Kaya nga sabi ko sa iyo, huwag na huwag kang maa-addict sa validations dahil pwede itong gamitin ng masasamang tao para palihim kang manipulahin. Bibigyan ka nila ng validation pero titipirin nila ito. Kumbaga, papakainin ka lang nila ng sapat para hindi ka umalis. At kapag sa kanila nang gagaling ang self-worth mo, ibig sabihin, hawak ka rin nila sa ulo. Kaya kung hindi mo mahanap ang sarili mong value sa loob mo mismo, patuloy kang magiging biktima ng mga ganitong tao. Future faking. Madalas ang ganitong manipulation technique sa mga politiko. Ngunit nangyayari rin ito sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong tao. Papangakuan ka ng future, ngunit wala namang kasamang aksyon. Makinig ka, words are cheap. Dahil ang taong seryoso, kumikilos yan. Ngunit ang isang manipulator, nagsasalita lang. Kumbaga, papangakuan ka para umasa ka at mag-stay. Dahil ang totoo, ginagamit ka lang nila habang may pakinabang ka pa. Minimizing your feelings. Ito yung manipulation technique na umiikot sa nararamdaman mo. Kaya nga ang payo ko sa inyo, magkaroon kayo ng emotional control. Dahil kapag maramdamin kang tao, pwede itong gamitin ng ibang tao laban sa iyo upang manipulahin ka. Makinig ka at huwag malilito. Bilang lalaki, hindi natin tinuturo rito na kalaban ng emosyon na hindi ka dapat makaramdam. Mali yan. Hindi ganyan ang doktrina natin. Ina-acknowledge natin ang emosyon, ngunit hindi natin hinahayaan na kontrolin tayo nito. Malinaw. Ito kasing minimizing your feelings. Ito yung uri ng manipulation na akala mo ine-encourage o minomotivate ka dahil napaka-stoic nito pakinggan. Makinig ka. Sasabihin nila sa iyo na i-deny mo ang feelings mo, isantabi mo ito at huwag mong hahayaang makaramdam ka. Ngunit isipin mo ito, kapag tinanggap mo na wala kang karapatang makaramdam, diyan ka na rin mawawala ng boses. At kapag wala ka ng boses, kontrolado ka na rin nila. Nakuha mo ang punto. Ito ang pinakamalinaw na manipulation technique sa lahat. Ngunit marami ang nalalabuan. Makinig ka. Kapag nasa ilalim ka ng manipulation, ngunit hindi ka aware, ito ang isang sign dyan. Pagkatapos mo silang kausapin, pakiramdam mo, pagod na pagod ka. Pakiramdam mo, empty ka. Naranasan mo na ba yan? Ang tawag dyan, emotional extraction. Dahil ang taong genuine, palalakasin ka niyan. Ngunit ang isang manipulator, uubusin ka niyan emotionally, mentally, at physically. Dahil ang totoo, hindi lahat ng ngiti ay totoo. Hindi rin lahat ng care ay genuine. At hindi lahat ng taong malapit sa'yo ay para sa'yo. Dahil ang modern world, ginawang mahina ang mga lalaki, ginawang dependent, ginawang madaling kontrolin. Ngunit may choice ka naman. Mananatili ka bang bulag o magiging aware ka na? Dahil sa oras na magising ka, hindi ka na muling makakatulog sa makikita mong realidad. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.